There are reasons why Jesus could have come down from the cross. Based on what we have heard in the gospel, there are several excuses that God or Jesus may make in order to surrender. The first is the crowd. The crowd at the crucifixion site were clamoring, "If you are the Son of God, come down from the cross. Bumaba ka dyan. Patunayan mo na ikaw nga ang anak ng Diyos, gaya ng iyong sinasabi." Yung mga tao na sa simula ay nagbubunyi sa kanya bilang anak ni David, sumisigaw ng Osana habang hawak ang kanilang mga palaspas. Yung mga taong yon, ang kalaunan ay sumisigaw din, patayin siya. Patayin siya. Ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. My dear brothers and sisters, Jesus could have come down from the cross because what he sees is ungrateful crowd. In spite of the many healings that he performed, in spite of the many signs that he made, in spite of the miracles, people now, while he was crucified, are shouting, "Crucify him! Death to Jesus!" Yun pa lang, pwede nang sabihin ni Jesus, kung ayaw nyo, bahala kayo sa buhay nyo. At siya'y bababa sa krus. And then, there is Judas Iscariot and Peter, two of his closest friends, two of the people who are considered part of his inner circle. One betrayed him, the other denied him. That is a reason enough to stop what Jesus is doing. Jesus could have surrendered. Ayoko na. Ito ba ang klase ng mga kaibigang pinili ko? Ito ba ang klaseng itinuring kong mga alagad? Itinatwa ako, ipinagkanulo ako. Another reason for Jesus to surrender and to come down from the cross. And finally, the silence of God. The silence of God. In the responsorial psalm, we said, my God, why have you abandoned me?" Pwede rin yung maging dahilan upang si Jesus ay sumuko, upang si Jesus ay bumaba sa krus, upang si Jesus ay huminto sa kanyang ginagawa. Nasaan ang Diyos sa lahat ng ito? Bakit tahimik ang Diyos? Bakit hindi nagsasalita ang Diyos? Bakit hindi kumikilos ang Diyos? Pero alam nyo, mga minamahal kong kapatid, sa lahat ng posibleng dahilang ito upang ang Panginoon ay huminto sa kanyang ginagawa, hindi siya sumuko. Sa kabila ng mga taong sumisigaw, sa kabila ng pagtataksil ng kanyang mga alagad, sa kabila ng katahimikan ng Diyos, si Jesus ay hindi sumuko. Bakit? Sapagkat si Jesus ay naparito upang gawin ang kalooban ng Diyos. Jesus came to this world
to obey the Father's will. To obey the Father's will. And Jesus would obey the Father's will until death on the cross, if that is part of obeying God's will. Mga minamahal kong kapatid, ito'y isang magandang aral sa ating lahat. Kung minsan may ginagawa tayong tama, merong mga taong pupula sa atin, mangangantsaw sa atin, pipigil sa atin. Kung minsan sa paggawa natin ng tama, ng mabuti, mismo ang ating mga pamilya ang pipigil sa atin. Huwag ka masyadong magpakabanal, huwag ka masyadong magpakabuti, huwag ka masyadong magpakabayani. Hindi na uso ang bayani ngayon. At kung minsan, humihinto tayo sa paggawa ng tama, kung minsan, sumusuko tayo. Today, Jesus is presented to us to be an example and a model, not to surrender. And His obedience to the Father will be rewarded with triumph and victory. Alam nyo, may dalawang details dito sa Ebanghelyong ating pinakinggan na nagpapahayag ng tagumpay. Ang una ay yung description ni Saint Matthew. Siya'y ipinako sa bundok ng Golgotha. At ang sabi dito, Golgotha means place of the skull. Kung titignan niyo yung bundok ng Golgotha sa malayo, ito'y hugis bungo. At doon sa ibabaw ng bundok na iyon, na para bang sa tuktok ng bungo, ay itinusok ang krus. Now, what does it remind you of? You go back to Genesis 3. Nung magkasala ang ating mga unang magulang, pinarusahan sila at pinaalis sa paraiso. At sabi ng Diyos sa ahas, He will crush your head. He will crush your head. Ang sabi niya sa ahas, dudurugin niya ang ulo mo. Magtatagumpay ang tagapagligtas sa pamamagitan ng pagdurog niya sa ulo mo. And now we go to Golgotha, the skull. At ano yung nakatusok sa ibabaw ng bungo? Ang krus kung saan si Jesus ay nakapako. The fulfillment of the promise in Genesis 3 when the snake will be crushed, when the snake's head will be crushed, a sign of victory. And the other sign, that other detail in the gospel was when before Jesus died, He cried in a loud voice. Sumigaw siya ng malakas. Kailan tayo madalas sumisigaw ng malakas? Kailan tayo humihiyaw? Pag nanalo tayo, hindi ba? Pag nanalo ang isang paborito nating team, pag nanalo si Alex Ayala, pag nanalo ang mga basketball team na paborito natin, pag nanalo tayo sa sweepstakes o sa loto, hindi ba't sumisigaw tayo, yes, yes, yes! That was a loud voice. And that was the loud voice of victory. Sa kabila ng kanyang panghihina, sabi sa Ebanghelyo ni San Mateo,
si Jesus ay sumigaw ng malakas. Yes, victory is ours. Kaya yung pagsunod ni Jesus, yung hindi niya pagsuko, yung kanyang pagpapatuloy ng pagtupad sa kalooban ng Diyos, ay tinugon ng Diyos ng tagumpay. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod na ginawa ni Kristo. My dear brothers and sisters, it may be difficult to carry our crosses. It may be difficult to continue doing what is right and doing what is good and doing God's will. But today, we are being assured if we continue, victory will be ours. Kapag tayo ay nagpatuloy, gagantimpalaan ito ng Diyos ng tagumpay. Do not surrender. Do not come down from our crosses. Our sacrifices will not be for nothing if these sacrifices will be because of God's will. Ngayon, ang panalangin natin ay ito. Hindi, Lord, alisin mo sa akin ang krus. Kumisan ganyan ang ating dasal. Panginoon, wag sana po ako mahirapan. Panginoon, wala po sanang dumating na problema sa akin. Panginoon, sana po ay hindi ako dumaan sa matinding pagsubok. Alam nyo, madalas, imposible yon. Habang nandito tayo sa mundo, kaagapay natin ang krus. Kaya ang dapat nating maging dasal ay hindi, Lord, alisin mo ito sa akin. Kundi, Lord, kapag dumadating ang mga pagsubok sa akin, kapag dumadating ang mga mabibigat na krus, tulungan mo ako, palakasin mo ako, gabayan mo ako. Lord, give me the strength that I may carry willfully and joyfully my cross. And when we carry our cross until the end, there will be victory. Amen.